Si Lina's POV. Sigurado ka ba talagang ayos ka lang dito? Seryosong tanong ni Mommy. Kakatapos lang namin kumain ng dinner at naging maayos naman ang lahat. Kasalukuyan kami nakaupo dito sa may gazebo. Habang sa hindi kalayuan natatanaw ko seryosong nag-uusap sila Daddy at Damon. Kahit papaano naging palagay ang loob ko dahil nakakapag-usap na sila ng maayos. Nawala ng init ng ulot, mabuti na lang at hindi nagtanim ng galit si Damon kay Daddy kahit nasapak siya nito noon. Ma'am, okay lang po ako dito. Wag po kayo mag-alala. Mukha lang masungit si Damon pero mabait po talaga siya. Nakangiti ko sagot sa kanya. Gusto ko lang namang makasigurado. Alam mo naman na wala kaming ibang hangad kundi ang kabutihan mo anak. Seryosong sagot ni Mommy. Don't worry ma'am. Sinisigurado ko sa inyo na sa pagkakataong ito, hindi ako nagkamali ng desisyon ko na sumama sa kanya at tumira sa isang bubong. Nakangiti kong sagot. Mabuti naman kung gano'n. By the way, nagkausap na ba kayo ni Alina? Kamusta siya? Muling bigkas niya. Nandito siya kaninang umaga and as usual, hindi pa rin kami in good terms. Pero ayos lang, naintindihan ko naman kung galit pa rin siya sa akin. Dahil aminado naman talaga ako na may pagkakamali akong nagawa sa kanya. Nakangiti kong bigkas. Hay nako, sana magiging maayos ng lahat. Alam kong siya pa rin ang mahal ng kapatid mong si Stel. Pero mukhang hindi na talaga siguro sila nagkakabalikan. Hanggang langit pa rin kasi talagang galit niya kay Stel at kailangan na lang talaga siguro nating mag-move forward at hayaan ang panahon na lumipas hanggang sa maghilom ang sugat sa puso. Nakangiting sagot niya sa akin. Hanggang ngayon sobrang nakokonsensya pa rin ako sa nangyari sa kanilang dalawa ni Stel. Akong isa sa mga dahilan kung bakit sila naghiwalay kaya naman naintindihan ko talagang galit ni Alina sa akin. Malungkot kong bigkas. Hindi na natin may babalik pang mga nangyari na kaya. Ituon mo na lang atensyon mo sa mga anak mo si Lina. Napatawad ka na ng kapatid mo. Ganun na rin ang daddy ni Alina kaya ayos na yon. Nakangiting sagot niya sa akin. Pilit naman ako nagpakawala ng ngiti sabay. Tango, yan din ang naisip ko ma'am. Saka magkakaanak na ako at gusto ko na lang din ituon ang buong pansin ko sa mga anak namin ni Damon. Triplets sila at kailangan ko talaga ng maraming oras para maalagaan ko sila ng maayos. Nakangiti kong bigkas. That's good si Lina. Don't worry, nandito lang kami ng mga magulang mo na handang umalalay sa'yo sa lahat ng oras. Nakangiting sagot niya sa akin. Marami pa kami na pag-usapan ni Mommy hanggang sa nagpaalam sila sa amin na uwi na sila. Medyo lumalalim na kasi ang gabi at may pasok pa raw si Daddy sa opisina kinabukasan. Pero nangako naman sila na palagi daw nila akong dadalaw-dalawin. Punong-puno ng pagmamahal ang puso ko, lalo nang makita ko kung paano nagkamay si Daddy at Damon na parehong may ngiti sa labi. Si Stel naman inanatiling seryoso sa buong oras ng pananatili niya dito sa bahay at gustuin ko mang siyang makausap kaya lang wala na rin talagang time. Kailangan na nilang umuwi. Happy? Nakangiting tanong sa akin ni Damon. Natuluyan na nakaalis ang aming mga bisita. Nakangiti naman akong tumango. Sobra. Teka, paano nga pala nalaman nila Mommy at Daddy itong tinitirhan natin? Nagtataka akong tanong sa kanya. Naramdaman ko naman ang pagkakabay niya sa akin at giniya niya na ako papasok sa loob ng bahay. Kinausap ko sila. Nakangiting sagot niya sa akin. Natigil naman ako sa paghakbang at seryoso siyang hinarap. Kinausap mo sila? Kailan? Gulat kong bigkas. Last week, binisita ko ang daddy mo sa office niya at nag-usap kami. Lalaki sa lalaki. Nakangiti niya sagot habang nakatitig siya sa mukha ko. Hindi naman ako nakaimik. Lahat kaya kong gawin para sa'yo at para sa mga anak natin, Selena. Hindi kita pipilitin na magustuhan mo ko ngayon, pero sisiguraduhin ko na sa akin ka pa rin babagsak. Nakangiti niya muling bigkas kaya hindi ko na mapigilan pa ang sarili ko. Kinurot ko siya ng pinong-pino sa kanyang tagiliran at imbis na masaktan siya sa ginawa ko, tumawa pang damuho. Ano yun? Hindi pa nga tayo ikinasal, sinasaktan mo na ako? Natatawa niyang bigkas. Hindi ko naman mapigilan ang sarili ko na mapahirap. Narinig mo ba yung sinabi mo kanina?
Hindi mo ko pipilitin na magustuhan ka. Pero sisiguraduhin mo na sa'yo pa rin ang bagsak ko? Kunwari seryosong tanong ko sa kanya. Kunot noon naman niya akong tinitigan habang hindi maalis-alis ang ngiti sa labi niya. Yun ba? Huwag mo na munang isipin ang tungkol sa bagay na yan. Gabi na't kailangan na nating magpahinga. Nakangiting bigkas niya at parehong may ngiti sa labing naglakad na kami papasok sa loob ng bahay. Diretso kami ng kwarto at magkatabi kami natulog ni Damon sa kama. Habang nakayakap siya sa akin, ilang buwan ko rin niyakan ng dagok na dumaan sa buhay ko. Pero sa pagkakataon na to, alam kong unti-unti nang bumabawi ang kapalaran sa akin. Pumapabor na sa akin ang lahat at hindi ko sasayangin ang binigay sa akin ng kapalaran para magiging masaya ulit. Sa paglipas ng mga araw, naging maayos ang naging takbo ng buhay ko sa piling ni Damon. Lalo kong naramdaman ang pag-alaga niya sa akin na labis kong pinagpapasalamat. Naging routine niya na din ang bigyan ako ng mga bulaklak na lalong nagpatibay sa paniniwala ko na mahal niya nga ako at seryoso talaga siya sa palagi niyang bukang bibig na gusto niya ako maging asawa. Naging regular din na pagdalaw ni Mommy Bridget sa akin. Minsan kasama niyang kapatid ko, dumarating pa nga sa punto na minsan dito sila natutulog sa bahay ni Damon. Sila Alina at George naman hindi na muling bumalik dito sa bahay na labis kong pinagpasalamat. Aminado rin kasi ako sa sarili ko, hindi pa ako ready na muli silang makaharap. Alam ko rin na hanggang ngayon galit pa rin si Alina sa akin. Nabanggit rin ni Mommy sa akin na naging abala na din daw si Stella sa kumpanya. Minsan niya rin daw nabanggit kina Mommy at Daddy. Napipilitin niya sarili niya na ibaling sa ibang pagtingin niya kay Alina. Kumbaga suko na siya at tanggap niya na sa sarili niya na hindi na sila magkakabalikan pa ni Alina. Nalulungkot man sa tuluyang pagkasira ng buhay mag-asawa nila Alina at Stel. Wala na akong magagawa pa kundi ang pagdasal na lang na sana maging masaya rin sila sa pagdating ng mga araw. Si Damon naman ipinanindigan niya ang desisyon niya na hindi daw muna siya magbalik ng opisina hanggang sa pagkapanganak ko. Pinanindigan niya ang kanyang pangako na siyang personal na mag-alaga sa akin. Feeling ko nga bawing-bawi na siya sa lahat ng mga kasalanan na gawa niya sa akin noon. Sa bagay matagal ko naman na siyang napatawad dahil sa kasalanang iyon kaya kami nakabuo ng triplets. Blessings para sa akin ang pagbubuntis ko at excited na kaming dalawa ni Damon na masilayan ng mga anak namin. Milk, sweetheart, inumin mo na muna tong milk bago ka matulog. Nakangiting wika ni Damon sa akin pagkapasok niya dito sa loob ng aming silid. May binibigyan siyang isang baso ng gatas habang nakangiting naglalakad ng ngiti sa labi ko. Ewan ko ba, parang may nararamdaman akong kakaiba sa sarili ko. Medyo sumasakit ang tiyan ko at pakiramdam ko, lalo naging aktibong panggalaw ng mga baby sa loob na aking sinapapunan. Here, inumin mo na muna to at pagkatapos niyan matulog ka na. Nakangiting bigkas ni Damon. Kaagad ko namang hinawakan ang baso na may lamang gatas at akmang inumin ko na sana yon. Nabigla akong naramdaman ng pagsigid ng sakit sa aking sinapupunan. Hindi ko pa nga maiwasang mapaigik. Ouch! Malakas kong bigkas. Naging alerto naman si Damon at mabilis akong dinaluhan at kinuha sa akin ang hawak kong baso na may lamang gatas. Why? Ano nangyari? Seryosong tanong niya. Lalo naman ako namilipid sa sakit na naramdaman ko. Damon, masakit. Manganganak na yata ako. Halos may akong bigkas. Napahawak pa ako sa tiyan ko kasabay ng sunod-sunod na pagpatak ng luha mula sa aking mga mata. Hindi ko na talaga kaya. Sobrang sakit na tang mapatingin ako kay Damon. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ba ako dahil para siyang naistatwa na nakatayo lang habang nakatitig sa akin. Damon, ano ba? Tatayo ko na lang ba dyan? Sabi ko manganganak na ako. Lalabas na mga babies. Halos pasigaw kong bigkas habang walang tigil na pagpatak ng luha sa aking mga mata. Bigla naman siyang natauhan. Mabilis akong dinaluhan at tinawakan sa kamay. Yun nga lang kahit na masakit ang tiyan ko. Ramdam kong nervyos ni Damon. Sobrang lamig kasi ng kamay niya na nakahawak sa kamay ko. Sorry. Anong gagawin ko? Teka, ang phone. Tatawagan ko si Doc. Taranta niyang bigkas at sabay bitaw sa akin para siguro hanapin niya ang phone niya. Pero mabilis ko siyang nahawakan sa kanyang t-shirt. Tatawagan mo pa si Doc? Hindi ko na kaya. Dali mo na ako sa ospital. Galit ko sigaw sa kanya. Alam ko naman na natataranta siya dahil kitang-kita ko rin ang takot na nakarehistro sa mga mata niya at halatang hindi niya alam kung anong gagawin.
Isa pa namumutla na rin siya. Kaya naman pinilit ko sarili kong tumayo na. Maglalakad na lang ako patungo sa kotse at baka mas mauna pang mahimatay sa akin to si Damon. Kaya lang bago pa ako nakababa ng kama, naramdaman ko ng kamay ni Damon sa katawan ko. Binuhat niya ako at nagmamadali na siyang lumabas ng kwarto habang sumisigaw. Ihanda ang kotse! Ihanda ang kotse at manganganak ng asawa ko! Boses niya na umalingaw-ngaw na yata sa buong kabahayan. Gustuin ko man siyang sawayin sa ginagawa niya, pero wala na rin akong lakas para gawin yon. Sobrang sakit na talaga at feeling ko lalabas na ang mga bata mula sa sinapupunan ko. Damon's POV. Shit, bakit ang tagal lumabas ng doktor? Galit ko ng sigaw. Wala na akong pakialam pa ako nag-aalala. Kanina pa ako parunat parito sa hallway ng hospital. Boss, relax lang. Magiging maayos din si madam. Nakayo kong sagot naman ng isa sa mga tauhan ko. Paano ko kakalma? Kung ganitong hindi ko na alam kung ano na nangyayari sa mag-iina ko. Kanina pa sila sa loob at wala man lang akong balita kung kamusta ng kalagayan nila. Malakas ang boses sa sagot ko dito. Natigilan naman ito at kakamot-kamot ng ulong dumistansya sa akin. Alam ng mga tauhan ko kung anong klaseng ugaling meron ako. Alam nila na kapag galit ako, galit talaga ako. At walang makakapigil sa akin para manakit. Mabuti na nga lang at simula nung nakilala ko si Selena, bihila na lang uminit ang ulo ko na sobra. Yes, ang aking si Selena. Kitang-kita ko sa mukha niya kaninang sakit at paghihirap. Hindi ko ma-imagine kung anong level na sakit ang pinagdaanan niya ngayon. Mailuwal lamang ng maayos ang mga anak namin. God, para sa akin isa siyang bayani na dapat bigyan ng pagpupugay. Imagine, kahit na wala sa plano nagawa niya pa rin akong bigyan ng hindi lang isa, kundi 3 anak ng sabay-sabay. Hindi ko ma-imagine kung gaano ako kasaya sa tuwing nakakasama ko siya. Binago niya ako. Binago niyang paniniwala ko na hindi ko kailangan na makakasamang babae sa loob ng bahay para maging masaya. Dad, nanganak na raw si Selena. Kamusta siya? Nasa ganun akong sitwasyon nang marinig kong boses ng anak kong si Alina. Mabilis ako napapihit paharap sa kanya bago ko siya sinagot. Nasa delivery room pa siya. Hindi ko alam kung bakit ang tagal. Alam kong bakas ng galit sa boses ko habang sinasabing katagang yon. Pero naging maagap naman si Alina. Kaagad niya akong hinawakan sa aking kamay. Relax, Dad. Ganyan talagang proseso ng panganganak. Kailangan ng tamang timing lalo na 3 batang kailangan niyang ilabas. Nakangiti niyang sagot sa akin. Hindi mo ko masisisi kung sobrang nag-aalala ko ngayon. Alam mo naman siguro kung gaano kahalaga sa akin si Selena, hindi ba? Seryosong sagot ko kay Alina. So mahal mo nga talaga siya? Walang halong birot, walang halong pagkukunwari. Seryosong tanong niya sa akin. Of course, I love her. I really love her. Kahit na siya pa sigurong pinakamasamang babae sa balat ng lupa, siya pa rin ang pipiliin ko. Seryosong sagot ko sa kanya. Natigilan naman siya habang seryoso niya akong tinitigan sa aking mga mata. Pinakamasamang babae? Grabe ka naman, Dad. Spoiled brat sa Selena pero alam kong hindi siya ganun kasama. Nakangiti niya sagot sa akin. Natigilan naman ako. Pilit kong inaaro kung gaano siya kasinsero sa katagang binitawan niya. Maaaring ikaw ang pinakamasamang lalaki sa balat ng lupa. Hindi kayo magka-level ni Selena kaya wag mo siyang ipareho sa iyo, Dad. Natatawa niyang sagot. So sinasabi mo bang naging masama akong ama sa'yo? Seryosong tanong ko. Hindi sa ganun, Dad. Hindi sa pagiging ama ka naging masama dahil naramdaman ko naman kung gaano ka the best sa lahat. Ramdam ko rin naman ang pagmamahal mo sa akin at kaya siguro pinili ni Selena. Napatawarin ka sa kabila ng mga pagkakamaling nagawa mo sa kanya dahil alam niyang kahit papano, magiging mabuti kang ama sa mga anak niyo. Nakangiting sagot niya sa akin. You know what, Dad? I admire her. Mabuti pa siya, ang bilis niya magpatawad sa mga taong nagkasala sa kanya. Samantalang ako kasing tigas yata ng batong puso ko. Seryoso niyang muling wika. Nakita ko sa mga mata niya ang lungkot kaya naman hindi ko mapigilan na makaramdam ng awa sa kanya. Sisisihin ko na bang sarili ko kung bakit naging batong puso mo, Alina? Seryosong sagot ko sa kanya. Kunutno niya naman akong tinitigan. Anak, at mana-mana lang yung pagiging batong puso. Hindi magandang habang buhay ka magtanim ng galit sa kapwa mo.
Minsan kailangan nating palayain ang ating mga puso para makita natin ang daan upang maging masaya. Nakangiti ko muling bigkas. Hindi naman nakaligtas sa paningin kong ilang butil na luha na biglang kumuwala sa kanyang mga mata. Ibig niyo po bang sabihin, Dad, sumasobra na ako? Na masyado na akong naging malupit para hindi ko mapatawad ang mga taong nagkasala sa akin? Seryosong tanong niya. Ikaw lang ang nakakaalam sa kung ano man ang gusto mo, anak. Nasa tamang edad ka na at alam mo na kung ano ang tama at mali. Ikaw na rin ang nagsabi kaninang hinahangaan mo sa Selena dahil sa pagiging matatag niya at hindi siya nagtanim ng galit sa akin. Ninagawa niya akong patawarin sa mga pagkakamali ko at alam mo bang hindi niya malang ako sinumbatan? Kaya siguro mas minahal ko siya ng sobra dahil mas matured pa yata siyang mag-isip kumpara sa akin. Seryosong sagot ko sa kanya habang may ngiti na nakaguhit sa labi ko. Mahal ko si Alina dahil anak ko siya, pero nasa tamang edad na siya na magdesisyon para sa sarili niya. Alam ko malaki ang pagkukulang ko bilang ama niya, pero handa naman akong gabayan siya sa kung ano man ang landas ng buhay ang gusto niyang tahakin. Wish ko lang talaga na sana maging matatag siya. Sa nakikita ko naman sa kanya ngayon, mukhang wala na siyang galit kay Selena dahil nagawa niya na bang pumunta rito sa ospital kahit 10 oras na ng gabi. Habang pareho kami naghihintay sa paglabas ng mga doktor, na nagpapaanak kay Selena, dumating naman ang mga magulang nito na sila Mrs. Monblanc at Hercules. Hindi ko nga alam kung anong pwede kong itawag sa kanila. Ngayon ilang taon lang ang agawat ng edad nila sa akin. Habang naghihintay kami sa paglabas ng doktor, napansin ko pang kagad nilang kinausap si Alina. Nagkamustahan at nagyakapan pa nga sila, which is magandang senyalis na mukhang mas pinili na rin ang anak kong magpatawad. Halos 30 minuto ng paghihintay pa simula nang dumating ang mga Monblanc, na sa wakas lumabas na rin ang doktor nagpaanak kay Selena. Positive naman lahat ng balita at hatid nito na siyang labis kong kinatuwa. Congratulations, Mr. Montano. Nakaraos na si Mrs. Mamaya lang ng konti, lilipat na siya ng pinareserba niyang kwarto, kasama ng mga babies. Nakangiting wika ni Doc. Thank you, Doc. Hindi na ako makapaghintay. Gusto ko na makitang mag-ina ko. Motoridad kong bigkas. Ngayon nakaraos na si Selena, gusto ko makita siya ngayon din at ma-check kung nasa maayos ba siyang kalagayan kasama ng mga anak namin. Pero Mr. Montano, Nili, hindi natuloy pang sasabihin ni Doc na bigla niyang sinanyasan ng isa sa mga tauhan ko. Napatango na lang ito't sinasama niya ako patungo sa kwarto kung saan nilinisan daw si Selena at ang mga anak namin. Hindi ko na nga napigilan pang maluha nang masilayan ko siya. Wala siyang malay at halata sa mukha nitong matinding paghihirap. Walang sabi-sabing nilapitan ko siya at binigyan ng mabilisang halik sa labi. Sobrang naawa ko sa kanya at sisiguraduhin kong makakabawi din siya sa lahat ng hirap na naranasan niya sa panganganak niya. Selena, sweetheart, magpahinga ka lang. Nandito lang ako sa tabi mo. Hindi kita pababayaan. Mahinang sambit ko. Wala na rin akong pakialam pa sa ilang mga medical personnel na nasa paligid. Ang importante sa akin na silayan kong babaeng mahal ko at masigurado na okay na siya. Mr. Montano, ang mga babies niyo po. Narinig ko muling bigkas ni Doc kaya mabilis ako nagangat ng tingin. 3 nurse ang nakahilera at tag-iisa na lang kargang 3 kong mga anak. Muli akong nalo at isa-isang nilapitan at pinakatitigan ang kanilang mga mukha, ang mga anak ko, ang cute nila. Mahina akong sambit, pigil ko sarili ko na hawakan sila. Natatakot ako na baka masaktan ko sila since hindi ko pa naranasang kumarga ng sanggol sa tanang buhay ko. 2 babae at 1 lalaki. Ang swerte ko. Grabing regalo na tanggap ko. Sobra-sobra at umaapaw. Sa sobrang pagiging emotional ko para ako isang batang walang ibang ginawa ko hindi ang maiyak dahil sa sobrang tuwa. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito kasaya. Ibang-iba pa rin talaga kapag nandito ka sa sitwasyon na to. Hindi mo mapigilan ang emosyon mo na para bang wala akong ibang gustong gawin kundi huwag maalis sa paningin ko. Ang mga taong naging dahilan kaya puno-puno ng tuwang puso ko ngayon. Naging maayos ang sunod na proseso. Nilipat kaagad si Selena sa private room na ako mismong pumili. Gusto kong komportable siya habang nandito sa ospital at since normal lang naman ang panganganak niya, hindi naman daw kami magtatagal dito sa ospital. Obserbahan lang siya sa loob ng 24 oras at makakalabas na rin daw kaagad kasama ng mga babies namin. Dad, congratulations! 3 talaga? 3 kaagad ang binigay mo sa aking kapatid? Nakangiting bigkas ni Alina.
Kaming dalawa lang ngayon ang nandito sa loob ng private room dahil nagpaalam. Ang mga bonlang nalalabas na muna para bumili ng makakain namin. Hinihintay lang ng doktor niya na magising si Selena bago dalhin ng mga babies namin dito sa room para subukang i-breastfeed. Hindi pa rin naman sigurado kung kaya bang mag-produce ni Selena ng gatas na sasapat sa 3 naming anak. Pero kailangan pa rin daw subukan dahil kung wala naman daw may iba pa naman daw na pamamaraan na pwedeng gawin. Yes, ang swerte ko hindi ba? 3 kaagad sila. Kaya kung ako sa'yo mag-asawa ka na rin para mabigyan mo ko ng maraming apo. Gusto kong punin ang lahat ng bahay natin ng maraming bata. Natatawa ko sagot sa kanya. Apo kaagad? Wala na nga akong love life tapos hanapan niyo kaagad ako ng apo? Nakanguso niyang sagot sabay titig sa higa ni Selena at sumenya sa sakin na gising na raw to. Mabilis na napabaling ang tingin ko kay Selena at nang mapansin kong nakadilat na to. Mabilis ko na siyang nilapitan. Sweetheart, kamusta ang pakiramdam mo? Kaagad kong bigkas. Hinawakan ko siya sa kanyang kamay at masuyo ko siyang tinitigan sa kanyang mukha. Damon, ang mga anak natin. Kamusta sila? Gusto ko silang makita. Seryoso niyang bigkas. Isang masayang ngiti ang kagad na gumuhit sa labi ko sabay tango. Sure, masusunod ko anong nais mo, sweetheart. Masuyo kong bigkas bago ko siya inalikan sa kanyang noo. Tanda ng pasasalamat at pagmamahal ko sa kanya.